ka-brother and sisters in Christ, mga idol, mga lods, mga mamshies, bessies, o ano mga katawagan niyan, mga guys, mga ano man ang pwede nating itawag. Yan. Narito tayo pong muli at oras na naman ng mga sharing portion or sharing ng mga nangyayari sa buhay-buhay po natin. So mga quick na videos lang po to ng mga sharings na sana may makapulutan po ng aral kung ano man po yung mga ibinabahagi ko sa inyo or inspirasyon na tinatawag. So ngayon ang i-share naman natin yung bilang working mother, yan. So syempre pag gising sa umaga, ang ano ba yung mai-share ko doon kasi pag tunog ng alarm clock, ano mangyayari, papatayin muna natin yan kasi meron tayong tinatawag na nag-i-in muna sa higaan, yun, ganon. Kasi hindi po pwedeng pagkatunog ng alarm clock, bangon agad. Hindi totoo yun, babangon agad. Kaya pag tunog yan ng 4 a.m., kailangan maidli pa yon. Nagpapain-in pa yan sa higaan. O ano yung next? Tutunog na naman yan. Ano nang gagawin? Papatayin na naman. So pagkapatay na naman, tulog na naman. Hanggang sa abutin na ng ilang patay ng alarm clock ang nangyayari bago bumangon. So anong mangyayari? Nagmamadali. So dahil nagmamadali, hindi na makapagluto ng babaunin sa trabaho. Buti na lang may nakaready na ng kanin o kaya nakaready na si hubby natin, nakapagsaing na yun. Dahil sa sinaing may binaon o at least may baong kahit kanin. So anong gagawin natin? Sa kantin na lang yung ulam. So dahil nagkaroon ka na ng baon ng kanin, na-prepare mo na. So, maliligo ka na. Ang gagawin mo, nagmamadali ka namang maligo, magbihis. Pero hindi ka pa rin, mabilis kumilos kasi ang daming pabalik-balik, paikot-ikot, pabalik-balik ang nangyayari na uubos po yung oras ko sa pabalik-balik. Dahil alam nyo naman, marami na pong nakakalimutan. Minsan po nakasakay na ng sasakyan, mamaya baba na naman dahil may nakalimutan. Kung hindi cellphone, salamin. Yan, ID. Yan yung madalas na naiiwan, nakakalimutan. So, anong gagawin nung mister? Kakamot na lang ng ulo dahil may nakalimutan. O ano pang pwede mangyari? Nakarating na sa trabaho. Ang ginawa, pagtingin sa bag, wala yung cellphone. O anong gagawin? Sabihin mo, naku po, nakalimutan mo yung cellphone. Anong gagawin ng asawa? Babalik. At iyahatid yung cellphone. So, ganun po ang sister nyo nangyayari. Naku po. Sino po yung nakaka-experience ng katulad ko? Naku. Sinasabi ko lang. O ano pa yung susunod na nangyayari naman? Salamin naman ang naiwan. Naku po, alam niyo po ba na napakahirap magtrabaho ng walang salamin? Kaya lahat po kayo na wala pang suot na salamin, ingatan niyo po ang inyong mata. Dahil ang hirap pong magtrabaho ng wala kang suot na salamin. Dahil sa nature po ng trabaho namin, naku, needs po namin ang pagsusuot ng salamin. Dahil pagharap mo sa computer, hindi mo na po mababasa ang lahat. Hindi ka na makakapag-email, wala ka na magagawang mga trabaho. Kaya, alam nyo na, sa mga katulad nating mga bata pa, ano yung lesson learned? Huwag makakalimutin. At pangalawang lesson learned, pag nag-alarm, bumangon na at wag nang patayin at wag nang mag-in sa higaan. Naku po. Pangatlo, at least na-prepare mo na, kung maaga kang gumising, na-prepare mo nang mabuti yung lahat. Yung baon mo, nakapaghanda ka ng baon, kanin at ulam at hindi nagmamadali. At
Hindi ka buzzer-beater yun. Yan, ganyan ang sister nyo. Kaya sinishare ko po sa inyo ang aking nakakatawang experience pagpapasok ng umaga sa trabaho. Ayan, good vibes lang po mga brothers and sisters. At see you po ulit sa mga experience, pag-share ng mga experience na encountered natin. So, bye-bye! God bless us all! God bless you! Mwah!